Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Lucas Kapitulo 23, versikulo 1 hanggang 49. Sa araw na ito ay ating ipinagdiriwang ang linggo ng palaspas o ang linggo ng paghihirap ng Panginoon. At nagsisimula tayo sa mga mahal na araw, ang Semana Santa sa ating pananampalataya. Kaya nga naman, ang ebanghelyong ito ay ang kapitulo mula kay San Lucas ng pagpasok sa pagdurusa at paghihirap ng Panginoon, ang pagkakapako niya sa krus, ang kanyang pagkamatay, hanggang sa kanyang pagpasok sa libingan. At makikita natin ang ating buhay sa harapan ng ebanghelyong ito sa imahe ng iba't ibang katauhan. Si Pilato na walang makitang sala kay Jesus, ngunit mas ninais niyang maging maganda ang kanyang imahe o larawan sa harap ng mga tao, kaya hindi niya ipinagtanggol si Jesus at hinayaang maipako sa krus. Andito rin si Herodes na nais lamang tignan ang nangyayari kay Hesukristo para sa sariling kaligayahan. Para bang isang palabas na gusto niya lamang mamasdan. Ngunit wala ang puso niya roon at hindi niya nauunawaan kung ano ang mga misteryong nasa likod ng Jesus na ito, ang Mesiyas. Narito rin si Barabas. Si Barabas na pinili ng mga tao. Siya ay isang bilanggo dahil sa paghihimagsik at nakapatay siya dahil sa kanyang paglaban sa administrasyon o gobyerno ng Imperyo Romano. At ang mga tao ang pinili ay si Barabas, na palayain at hindi si Jesus. Ang isinigaw nila, si Jesus ay ipako sa krus at si Barabas ay palayain. Narito rin ang katauhan ni Simon na taga Cirene, na galing sa bukid at pinilit na ipapasan ang krus ni Jesus sa kanya. Narito rin ang dalawang kriminal na kasama ni Jesus na naipako sa krus. Ang isa ay kinukutya si Jesus, ang ating Panginoon, ngunit ang ikalawa naman ay sumampalataya. Alam niya ang kanyang ginawa, alam niyang nararapat sa kanya ang kaparusahan, at alam niyang inosente ang ating Panginoon. Kaya nga sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghari ka na. At sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso, ang sabi ng Panginoon. Iba't ibang katauhan. At ito ang mga katauhan na dapat nating pagnilayan, sapagkat tayo ay papasok sa Semana Santa, ang mga mahal na araw. At ating tignan kung sino tayo sa mga katauhang ito. Sa harapan ng pagdurusa, paghihirap, kamatayan at paglilibing sa Panginoon, tayo ba ay katulad ni Pilato na mas ninanais ang pagmamahal ng mundo, ang pakikipagkaibigan sa kapwa-tao, kaya hindi ipinagtanggol ang Panginoon? At maaari nating sabihin sa mga mahal na araw na ito, maaaring tayo ay maging tulad ni Pilato. Masuunahin natin ang kaningningan at kaligayahan ng mundo, sa halip na magnilay at makiisa sa misteryo Paskwal, sa pagdurusa, paghihirap ng Panginoon, pagkapako sa krus at sa kanyang kamatayan.
O maaari namang maging katulad lamang tayo ni Herodes, na ang mga mahal na araw na ito ay maging katulad lamang ng isang palabas. Naghahanap lamang tayo ng mapapanood at ang ating mga gagawin ay isang teatro lamang. At mawawala ng kahulugan ang mga pagdiriwang na ito. Maaari namang maging katulad tayo ni Barrabas, na hindi mahalaga ang pagdurusa at pag-aalay ni Jesus ng buhay. Hindi iyon ang solusyon sa suliranin ng daigdig. Sapagkat si Barrabas, ang solusyon niya sa lahat ng problema sa suliranin ng daigdig ay karahasan. Maghimagsik, wasakin ang mga nang-aapi. Ang katauhan ni Barrabas ay hindi naniniwala sa pagmamahal at pagpapatawad sa kaaway. Kaya nga hindi niya mauunawaan ang mga mahal na araw. Sapagkat ang mga mahal na araw ay ang misteryo ng pagmamahal sa kaaway. Si Jesus ay mamamatay sa krus upang mahalin ang tao na lumabag sa kautusan ng Diyos. Upang mahalin tayong lahat kahit pa nga tayo ay mga kaaway ng Diyos dahil sa ating mga karumihan at kasalanan. Hindi ito matatanggap ni Barrabas. Hindi niya nanaisin na ito ang mangyari sa kanyang buhay. O kaya naman, tayo ang mga taong sumisigaw na ipako siya sa krus. At paulit-ulit na itinuturo sa atin sa ating pananampalataya na sa tuwing tayo ay nagkakasala, ay pinapako muli natin ang ating Panginoon sa krus. At sa mga mahal na araw na ito, para bang pinapipili tayo ng Diyos? Kanino tayo mapapabilang? Sa mga nagpako sa Kanya o sa mga nakikiisa sa Kanyang paghihirap? At kung ang mga araw na ito, mga mahal na araw, mga pinakabanal na araw sa ating pananampalataya, ay gagamitin lamang natin sa pagtatampisaw sa kasalanan, naroon tayo sa katauhan ng mga taong ito. Ipako siya sa krus. Narito rin ang dalawang kriminal. Isang kriminal na ayaw tanggapin ang kanyang kaparusahan at bilang pagtaka sa kaparusahan at paghihirap na kanyang dinaranas, kanyang tinutuya ating Panginoon. Ngunit ang isang kriminal na kasama ni Jesucristo ay kinilala ang kanyang pagkakamali. At alam niya na kaya siya ay pinaparusahan dahil sa kasalanang kanyang nagawa. At sa kanyang mga salita na, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghari ka na, ay isang salita ng pagtitiwala sa pag-ibig at pagpapatawad ng Panginoon. Na para bang sa likod ng salitang ito, sinasabi niyang patawarin mo ako. Makasalanan ako, marumi ako, ngunit pag naghari ka na, patawarin mo ako at papasukin mo ako roon. Kaya naman ibinigay sa kanya agad ng Panginoon ang sagot. Sa oras na ito, isinasama kita sa paraiso. Napakaganda sapagkat sa ebanghelyong ito ay isinigaw ni Jesus ang napakagandang salita. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Iba't ibang katauhan, iba't ibang larawan at imahe na nasa loob ng ebanghelyong ito. Ngunit kumakatawan sa ating lahat ngayon. Sumisigaw ang ating Panginoon para sa ating hindi nakakaalam ng ating ginagawa. Hindi nalalaman ang kahulugan ng mga mahal na araw. Hindi binibigyang kaseryosohan. Hindi binibigyan ng puwang ang Diyos na tayo ay kausapin. Sumisigaw si Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya nga nang magdadapit hapon na, sabi ni Jesus, Ama, sa mga kamay mo ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. At pagkatapos nito, nalagot ang kanyang hininga. Ibinigay ni Jesus
ang kanyang kahuli-hulihang hininga. Ang hininga sa Biblia ay espiritu, at ang espiritu ay nagbibigay ng buhay. Bakit kailangang ibigay ni Jesucristo ang kanyang espiritu, ang kanyang hininga sa krus? Isa lamang ang nasa likod nito, isang tunay na dahilan upang tayong mga taong patay ang espiritu, sa madaling salita ay walang buhay na nanggagaling sa Diyos. Mga pisikal na buhay sa katawan, ngunit patay sa espiritu at kaluluwa, ay nais bigyan ng buhay muli ng Diyos. Kung babalikan natin ang aklat ng Henesis, noong nilikha ng Diyos ang tao mula sa lupa, hiningahan niya ang tao upang magkaroon ng buhay. Ito ang larawan at kaganapan ng misyon ng Panginoon. Ang mga taong walang buhay, katulad ni Pilato, katulad ni Herodes, katulad ni Barabas, katulad ng mga taong sumisigaw na ipako sa krus, katulad ng isang kriminal na tinutuya si Jesus. Gayon din ang kriminal na umaasa sa kapatawaran ng Diyos. Sa harapan ng Ebanghelyong ito ay nagaganap ang pangako na ibibigay ng Diyos muli ang buhay. Kung paanong hiningihan niya ang tao na nanggaling sa lupa, kailangang mamatay ni Jesus sa krus at ialay ang huli niyang hininga, upang ang hiningang ito, ang espiritu ng buhay, ay mapasa atin muli ngayon. Kaya nga mga minamahal na kapatid, ihanda natin ang ating mga sarili. Magnilay ng mas malalim. Tignan ang ating mga buhay sa pagpasok sa mga mahal na araw sa Semana Santa. Nawa tayo ay manalangin at ating maunawaan na nangyayari ang mga araw na ito. Nangyari ang pagdurusa, kamatayan, pagkapako sa krus at pagdilibing kay Jesus dahil lamang sa mahal tayo ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.